Maka-acquire na po ng Magnolia Hotshots ang 6'5" power forward na si Tyrus Hill mula sa TNT Tropang 5G. At ang magiging kapalit nito ay isang second round draft pick. Ang Magnolia ay nangangailangan ayon dito kay Coach L.A. Tenorio ng isa pang power forward para mag-complement sa laro ni Xavier Lucero. Bagay itong si Tyrus Hill, nakatandem nito si Lucero dahil si Lucero high flyer din yan. At ang focus naman ni Lucero ay ang mga opensa, samantalang si Tyrus Hill naman depensa. So bagay talaga sila na maging power forward. Hindi naman magiging problema ang playing time kay Tyrus Hill dahil ito is bench player talaga to, rotation player yan. At nakikita natin na siya ang magiging main ka-alternate ni Xavier Lucero dito sa power forward. Itong si Ian Sanggalang yan magiging center nila kasama si James Laput. At ito si Yuken Andrada gagawing small forward kapalitan naman ni Javi Gomez de Leaño. Siyempre dito sa Commissioner's Cup dahil merong import, medyo mag-a-adjust sa playing time ang lahat ng nabanggit na players. At hindi natin inaasahan na magkakaroon ng maraming minuto to si Tyrus Hill dito sa Commissioner's Cup dahil nga may import. Pero pagdating ng Governor's Cup at Philippine Cup, diyan natin makikita na magkakaroon ng mas maraming playing time itong si Tyrus Hill at diyan magagamit talaga ni Coach L.A. Tenorio. Kaya nga ngayon, yan na talaga yung magiging maganda para dito sa lineup nitong si Coach L.A. Tenorio kung makuha nga nila si Tyrus Hill. At nasisiguro natin na magiging isa na to dito sa tinatawag na maganda at malakas na lineups ng Magnolia kung sakasakali na magtutuloy-tuloy ito. As it is, pwede na talaga nating masabi na itong si L.A. Tenorio magiging isa sa pinakamahusay na coach ng PBA kapag nakuha niya si Tyrus Hill na second round draft pick lang ang kapalit. Dahil alam natin mataas ang potential nito at magagamit siya ng husto nitong Magnolia kapag nandun na at natuloy ang deal. Ang big man ng Rain or Shine Elasto Painters na si Kaylan Tiongson ay pinag-iinteresan daw na makuha ng Phoenix Fuel Masters. Si Tiongson ay isa dito sa mga madalas magamit ni Coach Yeng Giao, lalo na at hindi na nga nakapaglalaro dahil sa injury si Kit Datu. Sa ngayon, ito raw Phoenix Fuel Masters pinag-aaralan kung sino yung pwede nilang ma-offer na kapalit para dito kay Tiongson. Ang isang nababanggit na pangalan ay si Ken Taffin at sasamahan daw ng first round draft pick. Kung si Taffin lang ang i-offer na kapalit ng Phoenix para kay Tiongson, hindi siguro yung tatanggapin ni Coach Yeng Giao. Pero kung kasama yung draft pick ng Phoenix, ibang usapan na yan. Ang Phoenix kasi hindi nakapasok sa semis nitong Philippine Cup at inaasahan ng marami na yung draft pick nila magiging top 5 yan minimum. So baka maisipan ni Coach Yeng Giao na tanggapin yung draft pick plus makukuha nga si Ken Taffin kapalit nitong si Kaylan Tiongson. Mapapaisip talaga dyan si Coach Yeng kung tatanggapin yung offer. Kasi hindi madali kumuha ng mga draft pick ngayon dito sa PBA. Lalo na yung ganyang kataas yung pwesto. At alam din naman yan itong si Coach Yeng Giao. Kaya nga kung sakasakali na mag-offer ng ganyan itong si Coach Charles Chu ng Phoenix, pakatanggapin niya yan. At depende na lamang doon sa magiging usapan nila. Pero sa tingin ko, magiging okay ang resulta nito para dito kay Coach Yeng Giao at pati na rin sa Phoenix. Sa Phoenix naman, kung ba't nila gusto mako si Kaylan Tiongson, clearly kinakailangan nila ng mga big men. Kaya nga kung makakuha nila si Tiongson, pwedeng yan na maging starting power forward nila. Magandang makakasama yan ni Kai Balungay na mag-shift dito sa center position. Kaya naman magiging maayos na rin yung rotation ng Phoenix Fuel Masters kung makuha nga nila si Kaylan Tiongson. At alam din naman yan syempre nitong si Coach Yeng Giao. Kaya nga yan ang gusto niya talaga na player na makuha sa lalo't madaling panahon. Thank you.